180 pesos, 180. Yan daw ang karaniwang budget na nakalaan para sa pagkain ng mga naghihikahos na pamilyang Pilipino. Sa mahal na mga bilihin ngayon, meron ba itong mararating? Sa datos ng NSCB o ng National Statistical Coordination Board, 180 pesos o 180 ang kailangan para sa sapat na pagkain ng pamilyang Pilipino na may 5 miyembro. Yung consideration natin dyan, unang-una, pag kumukuha tayo ng minimum basic food needs, unang-una, ano ba yung nutritionally kailangan muna masatisfy yun ng bawat isang tao? Ito nga raw ang budget para sa pagkain ng mag-asawang Jackie at Noel na may 3 anak. Bago pumasok sa trabaho, namalengke muna si Jackie. Chicken adobo ang kanyang iluluto para sa kanilang agahan at tanghalian. Sa halagang 85 pesos, nakabili si Jackie ng kalahating kilong manok at mga pangrekado. 40 pesos naman ang kanyang ibinili ng bigas. Maalsa raw itong klase, kaya't magkakasya sa kanyang pamilya sa buong maghapon. Nung naluto ang adobong manok, ibinukod ni Jackie ang kalahati at itinabi para sa pananghalian. Pagsapit ng hapon, dala ang 40 pesos na malengke siya ulit para naman sa kanilang hapunan. Magkano po to? 5. Ginisang sardinas sa talbos ng kamote. Masarap to. Minsan sa palengke, bumibili na lang ako ng itlog, noodles, di kaya tuyo, di gulay, ganyan. Para magkakasya po yung 180 sa isang araw. Paano nga ba pagkakasyahin ang 180 pesos o 180 para mabusog ang karaniwang pamilyang Pilipino? Para masubukan kung hanggang saan makakarating ang 180 pesos, hinamon namin si Chef Haset na magluto ng altanghap o almusal, tanghalian at hapunan sa budget ng 180 pesos lang. Okay, sa halagang 180 pesos, papatunayan ko po sa inyo na kayang-kayang kumain ng isang masarap at mala-restaurant na dating ng mga pagkain ang isang pamilya buong maghapon. Ayan, tara, mamalengke na tayo. Magkano nilang pera ko? Bili tayo ng bigas. Ito po, magkano ba yung isang pack? 20. Kaya bang kalahati yan? 130. Ako, ubos na agad pera ko. Pinapawisan ako sa budget. Para mas makatipid, sa isang maliit na talipapa na malengke si Chef. Ayun, tingnan nyo naman, sa halagang 180 pesos, ayan, nabili na natin lahat ng kailangan natin at may sukli pang 2 piso. Okay, ngayon, luto na tayo. Para sa agahan, iginisa ang atay ng manok. Nung naluto, tinimplahan ng toyo at iba pang pampalasa. Dinurog. Pampalaman sa tostadong pandesal. Ang kapartner ng kanyang chicken liver pate pandesal, mainit na kape. Gusto ko siya kasi paborito ko yung liver. Tapos yung liver naman, ano po siya, lasang adobo. Sa pananghalian, ang isda ng masa, galunggong, tinunaw ang asukal sa kawali, hinaluan ng patis, tinimplahan ng mga pampalasa. Ang sariwang Gigi, hiniwa, pa-butterfly cut o yung pandaing, at saka isinama sa pinaghalong asukal at patis hanggang maluto. Inibabaw sa sariwang toge. Ito ang caramelized galunggong with bean sprouts. Itong pagkain na to, ibang-iba siya sa paksiw. Ang paksiw maasim, itong dish na ito, may naghahalo ang asim at tamis. Kaya mas bagay siya sa kanin. At dahil mainam ang may sabaw sa hapunan, naghanda si Chef Haset ng hot pot
sa pamamagitan lang ng instant noodles. Una muna niyang pinakulo ang sabaw ng noodles. Nilagyan ng squid balls, instant noodles at mga gulay. Meron ng instant vegetable and noodle hot pot. Hindi naman kailangan puro karne, di ba? Dapat sanayin nila yung pamilya nila na kumain ng mga masusustansya tulad nga ng mga gulay. Dadaan na lang nila sa timpla, sa mga silba, sa mga seasonings para mapasarap ito. At maglaro-laro sila din sa mga spices. Ang mga Kapampangan naman, may ipinagmamalaki ring mura at abot-kayang cuisine. Ang hinamon namin sa aming 180 peso challenge, ang Kapampangan culinary expert na si Lilian Borromeo. Rebuelto ang tawag sa pambato ni Acheng Lilian sa agahan. Iginisa ang sibuyas, hang, itlog at celery. Bagay sa mainit na sinangag. Bakalong naman o bagoong kamatis at longganisa at sopas na ang tawag ay ang babae. Ang para naman sa tanghalian. Iginisa sa bawang at sibuyas ang bagoong at longganisa. Ang kamatis, bahagyang binutasan at saka ipinasok sa loob ang ginisang bagoong at longganisa. Para naman sa mainit na sabaw, iginisa muna ang aya o local spinach. Sinabawan ng tubig, tinimplahan ng asin at paminta. Mapapataksya ko ka naman sa sarap at sustansya ng hapunan ni Acheng Lilian. Ang ginisang sardinas sa sili at dahon ng ampalaya o mas kilala nga sa tawag na taksyapo. Sisikapin nila na makakahanap sila ng mga recipes na healthy, hindi yung basta kung ano na lang, no? Kailangan yung para sa ating kalusugan. Para sa mga hindi nagluluto sa bahay, pwedeng subukan ang karinderyang ito sa Intramuros sa Maynila, kung saan ang mga putahe hindi tataas ng 18 pesos. 7 hanggang 10 klase ng ulam ang araw-araw na niluluto ng may-ari ng karinderya na si Rose. Makatitiyak daw ang kanyang mga customer na sariwa ang mga ginamit niyang rekado. Wala naman kasi nakikita naman nila, talagang maganda yung baboy ko. Kaya kung minsan dinideliver pa talaga dyan, may mga tatak. Nag-iingat ako talaga kasi mga kasira ng customer yun eh. Pag nalaman nilang pangit yung baboy mo, ano na talaga, iiwasan ka ng tao. Pwede ritong bumili ng kalakalahati lang na ulam at kanin sa halagang 15 pesos. 10 piso ang bawat order ng gulay at pansit. Ang 2 pirasong tuyo, itlog at kanin, 18 pesos lang. May libre pa itong unlimited sabaw ng buto-buto. Dito kami kumakain kasi bukod sa mura na, masarap pa at libre pa ang sabaw, unlimited pa. Masarap, wala kang masasabi. Pero kung kakailanganin mo talagang pagkasyahin ang 180 para sa mga ilulutong pagkain, ayon sa Department of Agriculture, ang palengking ito sa Pasig hindi bubutas sa inyong bulsa. Ang kilo ng premium rice naglalaro sa 31 hanggang 34 pesos kada kilo, kumpara sa 36 to 40 pesos sa ibang mga palengke. Ang ilang isda mula 85 to 100 pesos kada kilo rito. Ang gulay naman, mas mura ng 16 hanggang 30 pesos kada kilo. Ito po ay napapanatili nating mura ang bilihin dahil po ito po ay direktang binibili, yung hinahango sa farm mismo o sa pataniman. Mga galing po sa norte, sa Baguio, Nueva Ecija. Meron naman po sa south, tulad ng Mindoro, Cavite, Batangas, saka sa Quezon po. Saka isa pa, mura din po ang upa nila sa pwesto, kaya mura din ang paninda nila. Kung kapos sa budget, matutong dumiskarte nang hindi kinakailangang magutom.